Coach, congratulations. Ano lang yung thoughts mo sa game, takbuhan yung laro, and then you maintain your composure in the game. Yun, mabuti na lang nakalamang kami ng 25 yata pinakamalaking lamang namin. Kung nagkataon, 20 lang lamang namin, natalo pa kami. Hindi ka talaga pwede mag-relax pag sanigin yung kalaban. Medyo bumagal yung pacing namin kaya siguro nawala din yung rhythm namin. Nagsona sila nung bandang huli, medyo napigilan yung tempo ng laro nung nagsona sila. So we'll just have to try to look for for solutions pagka ganung situation, pero nakalusot eh. Tignan natin kung hanggang saan yung swerte. Sa amin ang importante lang maka 6 or 7 wins, no? Ang kwenta namin is mga 6 wins or 7 wins, pasokan na ng quarters. So na 5 wins kami, baka isang panalo na lang, nasa quarters na kami. Pero para makasigurado, siguro kailangan ng itong panalo para makasigurado. Yun lang objective namin. We don't even mind number 1 ka, number 2 ka sa standings. Importante lang makarating ka sa next round. Coach, congratulations. Yung nag-aabol sa San Miguel, every time na may tira silang mabigat, nasasagot nyo. Ano kalaking bagay yun sa team nyo na lalo na try to maintain this unbeaten start sa conference? Patuloy pa rin yung ito yung progress na sinasabi ko, you progress in your maturity, you progress in your character, how to fight against adversity. So, yun, lahat ng mahirap dinaanan na namin. Lumabang kami ng walang import, nakalaban si Bolbol, lumabang kami ng walang import for the whole game, kalaban si Meralco. Nag-lead kami ng 25 points, tapos naubos, pero naipanalo pa rin. Mabuti yung team nagdadaan sa ganun kasi it really strengthens you and tests your character. So, good sign pa rin para sa amin. Again, another big game para sa'yo. Fourth quarter na, isa ka dun sa mga sumasagot o bawat yung run San Miguel ni mga pamakisunog ang bira. Ayun nga, talagang sabi ko nga, ang hirap talaga kalaban ng San Miguel kahit na lumang na lang ilan. Talagang mahabol at mahabol. So, yung credit din talaga sa mga teammate ko talaga na hindi sumuko. And sumunod lang kami sa game ng mga coaches din. Sumunod lang din yung pensa. Pero namin pala. Coach, Felix Demente also had a good game as starter and finisher during the game. Just your thoughts about it? Actually, Felix, the last few games has been playing well. Kung matatandaan nyo, bago na-fracture yung kamay niya, maganda na nilalaro niya. Nung na-fracture, medyo nagbalik siya ulit ng parang nag-regress siya. Pero we were patient with him, nakukuha niya na ulit yung laro niya. So we're giving him those extra minutes and trusting him to steer the team for us. Nag-deliver naman na nanalo. So kanina at least si Andre na-sustain niya rin from the last game, yung nilaro niya. Tapos kanina nakakontribute din siya. So we have to have good point guard play para gumalaw at kumilos yung team namin. So he's giving us what we need. Coach, si Marshall Lassiter, pinahaba niya rin yung gawin niya. There's a reason why he's the best 3-point shooter. Kino-contest naman namin yung tira niya, pumapasok pa rin. Sa akin kasi, sabi ko, sumugal tayo dun sa tres kesa dun sa nababagsakan ng bola si Junmar at yung keyboard sa ilalim. So, nagsasag na lang kami, sumusugal kami, tsaka na lang namin kino-contest hanggang kaya namin yung tres. Ayun, nakaraos. Pero ang
nagdala talaga sa amin, palagay ko, yung pace din namin, na doon namin na-build yung league namin. Kung hindi kami naka-build ng league, talo kami sa Coach, siyempre sanay na yung tao na hindi ka talaga nagka-time out during the comeback bid. Pero ano yung nakita mo during that situation na nag-decide sa'yo na wag tumawag ng time out? I was just trusting the guys. Sabi ko lang, parang ano, no, parang you're testing their ability to self-organize, testing their ability to read situations. Kailangan magsugal ka talaga kaysa doon sa spoon feed mo lahat. Tumime out din ako nung nag-10 eh. No? Galing sa 17 yata, biglang bumagsak ng 10, tumime out din ako. Pero nung bandang huli, pinabayaan ko na sila bahala na kayo sa buhay. Hindi napapatungo ka yung sa sitwasyon. Ano masasabi mo doon na hinahayaan na kayo, coach, yung situation? Yung talagang sinusubukan din kami ni Coach. Yung pag sa dulo na, makikita mo talaga na hindi siya ta-time out. So, yun, mga teammate ko talaga, makikita mo naman na talagang pupost din sila. Hindi rin sila bumitaw. Kaya nakuha namin na. Then, natawid itong game against San Miguel, pero on Friday kalaban ni Brewers na kahit 1-4 record nila yun, malalim na team. Isa na namang test rin yun. Actually, alam naman natin yung Woolwich na tibay din yung lineup na yun. So, sabi ni Coach, konting adjustment na lang ito pagdating na Fridays. Pinsa ayaw kami bukas. So, yun, trabaho pa rin. Coach, yung konting worry na kasi takbo kayo ng takbo kanina tapos one day, ano lang, converge pa yung Meron konti, pero sanay kami, yun talaga laro namin, takbuhan na kami nun. Sa practice namin, halos 2 oras kami, takbuhan na kami ng takbuhan. Kailangan madala mo talaga at matranslate mo sa real game. So, mabigat na kalaban yung Converge. I think yung 1-4 record nila does not reflect how strong they are. Parang naghihintay lang ng tamang panahon pagka nag-gel sila, mahirap talaga talunin yan, mabigat ang lineup. Coach, yung past records, 34-30, feeling nyo you can keep the pace for the entire quarter? We will try because that's our no? That's how we identify ourselves. Kasi pagpasok mo ng laro, wala kang Junmar, wala kang CJ. No? Hindi pa naman start ko si Noku. Hindi mo alam kung ano makukuha mo sa team. No? Hindi mo alam kung sino puputok. Wala kang superstar. Pero ang alam namin, pagpasok namin sa laro, may advantage kami sa pace. May advantage kami sa speed. Kahit sino pa kalaban. Saka, yun nga, we can play at that pace for 4 quarters. Yung minsan yung mga gustong sumabay sa amin, makakasabay ng 2 quarter, 3 quarter. Pero pagdating ng 4th, kaya pa rin namin ma-sustain yung speed. So siguro yun lang. We come into a game, we know what our advantage is. And it's not individual talent. It's our system, it's our identity. Coach, last na lang, sa Friday din kasi yung retirement ceremony ni King, siyempre, big day for, not only for King, but for the franchise also. Just appropriate recognition and honor for Gabe Norwood. Ang history ng Rain or Shine would be parang Norwood era at saka after ng post-Norwood era. Parang yun ang kwento ng Rain or Shine ngayon eh. So, naging marker siya ng kwento ng franchise ng Rain or Shine. And appropriately, kailangan talagang bigyan siya ng recognition, ng honor,
And not just because he's a great basketball player, but because he's a great human being. Coach, thank you. Adrian, thank you.